was a pastor, Eddie Villanueva had what you may describe a tumultuous youth. But amid the chaos, he found his calling and hopes that his road to the Senate will be paved with more than just good intentions. Welcome to the 6th installment of Inquest Vote 2013, featuring Brother Eddie Villanueva. Who is Eddie Villanueva before he became Brother Eddie? Si Brother Eddie ay dating naging struggling student sa UP. Medyo may kaya mga magulang ko. Pero alam mo, matanda sa una ko kasi yung aking magulang. Tao sa una. Yung bang walang alam sa kalokohan. So to cut the story short, naging biktima sila ng loan sharks, land grabbing syndicate. Kaya nung ako'y mag-high school college na, bankrupt na sila. Pero kaya ako nahinto sa first semester ko sa UP, Diliman. Tapos, na-expose na ako ngayon sa mga social injustices. Kaya ako naging radical student leader. Nalipat ako sa UE. Hindi ko alam, qualified na wala ako sa full scholarship sa UE. Pero nakumbinsi ako ng mga kaibigan ko sa School of the Poor, sa PCC, Lipanto. So, doon ako nahubog bilang isang radical activist, atheist. I lost my faith in God. Masyado ako naging vigilant noon. Masyado ako naging activist radical. Hanggang sa akin, pinagturo ako ni Doc Prudente sa college nang hindi pa ako graduate. Modesty aside, naging consistent academic scholar ako sa PCC, student leader. At the same time, I studied law in UP sa gabi. Ako naman, nanatili akong radical activist. Nakulong ako ng twice. Nakulong kayo twice? Twice, Pero bago ako mahuli ng Sergeant Digsay, namuntok muna kami. Dinala ko yung mga aktivista sa Manila, sa Tinago Island. To cut the story short, magulong buhay ko nung ako college student. At what point in your life was there a turnaround, so to speak? My mother was one of the victims of a land grabbing syndicate in Bulacan. This is a syndicate whose the nature of which of their business is as loan sharks, yung mga usurers. So marami silang nabiktima sa different towns ng Bulacan. At mother ko one of them. Ngayon, lumamig ng kaso ko sa military. Kasi wala naman akong napatay. Spokesman lang ako. Tapos na yung pagkakakulong ko eh. Nag-file ako ng 7 consolidated charges sa military tribunal sa Jago. Siguro 3 months na investigation yun, nag-supply ng mga ebidensya. Every morning, yung mga victims complainant sa buong Bulacan, umiyak sa akin. Sabi ko, don't cry. If we cannot get justice under the present system, I might go up to the hills. Yung mga aktivista nag-NPA na, mga kaibigan ko iba ron, sasama na ako sa kanila. Isa pa lang yung anak ko nun. Habang pinaplano ko yun, ako naman ay, yung kapatid ko na aktivistang moderate sa UP, sulat na sulat sa akin yung kapatid kong babae. Si Lenny, Eddie, please go back to God, etc. Once you are killed as an activist atheist, we will never see each other. You will be damned to hell forever. I told her, what happened in America? You became stupid. We do not need your sermon about God. What we need is dollar. Naawa naman ako. Iwanan ko tong misis ko. Pero yung passion itong masyado eh. Holy anger talaga ako sa mga injustices eh. Nag-dedicate na ako ng last word ko sa anak ko eh. To my beloved son, John, never be an enemy of the masses. Always side with them. Love, Daddy. Akit lang sumuntok eh. Pero, nung isang gabi na yan, huling gabi, may dalatnan ako sa aking study table doon sa Bukawi ako eh, umuwi eh. Andun naman bagong letter ng kapatid ko. Eddie, nobody can help you. The Jago people cannot help you. Even Marcos, if President Marcos wants to help you, he cannot help you if God has someone to help you. Please surrender your life to God. You pray this simple prayer to Jesus. Kaysa mamundok ako, sinubukan ko yung formula na yun. Madaling salita, bigla na lang
Sabi ng kapatid ko, you read the book of St. John for the beginners, but before you read, you ask the Holy Spirit to give you the guidance, enlightenment. So, literally, sinunod ko yun kasi parang ayaw akong umakit sa bundok eh. Baka di na ako makabalik eh. Baka mapatay ako rin eh. No, alam nyo, 9:30 in the evening up to 2:30, I gradually read the book of St. John. Yung sinasabi ng kapatid ko, may quickening ng Holy Spirit, hindi ko naman naintindihan yun eh. Dumating ang punto na parang first time in my life, dahil parang akong lumalakad sa alapahap, nawala yung burden ko, yung pressure sa buhay. First time na naramdaman ko yung peace and joy na hindi ko naramdaman mula nung maging tao ko. Hindi ko alam, ako pala born again noon, spiritually, hindi ko naintindihan yung born again eh. Gusto kong gisingin yung aking misis sa tuwa ko, yung galak ko, yung unusual peace and joy. 5 days after, hinuli lahat yung pinatago ko sa krami. Doon ako natulog sa Jago. Madaling araw, 4 o'clock, lumusog kami sa Bulacan. Inaresto lahat yung judge, fiscal, 2 milyon na yun, 4 na abogado. They were put in jail. Nabalik yung lupa ng mga may hirap sa Bulacan. That opened my mind that there is God. So I devoured the Bible day and night, so to speak. None of your children have actually taken on the role of pastor the way you have. I mean, did you actually encourage them to take over Jesus is Lord, or did you actually let them follow their own path? And When John, my firstborn son, and Joel, my second son, were being convinced to enter politics, I stopped them. My dream for both of you is to be a pastor or evangelist. Baka mamaya yan pang maging daan para mahulugis yung impyerno eh. Before, ang aking sinabi sa kanila, pinigil ko sila. Dahil ang mindset ko, politics is too dirty. Sabi nila sa akin, Daddy, mga bata pa kami, huwag mo kaming pilitin. Hindi ko kayo pinipilit. Ini-encourage ko lang kayo. Sabi nila, Daddy, payakin mo muna kami maglingkod sa bayan, makagawa ng magandang bagay. Kung tawagin kami ni Lord, susunod naman kami kay Lord. Hindi naman kami tinatawag mag-pastor o mag-evangelist. Totoo naman. I don't want to impose on my son eh. So, naging politiko yung dalawa. Hindi ko alam na, pati ako papasok eh. Yeah. Dahil after many years, pinagtulungan ako ng task force pagbabago eh. Noong 2003, itong mga tao na ito ay nagtayo ng task force pagbabago. Nag-iisa akong tumakbo, di ba? Yeah. 2004. Yeah. Lone Ranger ako. Fighter, warrior ako nung ako activista radical eh. Kaya baliw lang sa akin yun. Sa akin, win-win yun eh. To make that forum in waking up the people for change. No, I have no any personal iota or personal ambition sa political post. Presidency doesn't have any it to me. Senatorial post doesn't have any it to me. But if I can use that post to effectuate remarkable, significant change and reforms that could better the condition of our people, especially the future generation of the youth, that's my weakness eh. Ayoko ang earthly life ko tumanda't mamatay nang wala akong ginawa sa harap ng Diyos at ng kasaysayan sa aking buhay. Na minahal ko lang sarili ko. Kaya kung talaga akong ito ang destiny natin, ayokong maging presidente na inutil. Pag ako naging presidente, there will be a radical change. Merong ilang gustong bumili ng life story ko, gagawin nilang movie. Sabi ko, I'm not ready for that. Pag ginawa yung movie, gusto ko, yun talagang number one, will give the highest form of glory to God. At the same time, will educate the people on right values. Sino naman ang gusto ninyong gumanap na Brother Eddie? Tinatanong ko nga sila eh. Maraming mga suggestions yung iba eh. Ano po yung huling scene na napanood ninyo? Well, nasa States ako na inaya ko ng mga anak ko. Nagkaroon kami ng vacation.
Ang napanood ko, yung huling, yung gusto ko talaga. Sari-sari, napapanood ko. Masama na ako sa kanila, pero hindi ako na in love dun sa mga movie, no? Ang na in love ako dun sa Pursuit of Happiness. Will Smith. Pursuit of Will Smith. Happiness. Will Smith. Yung Black Man, Oo, yeah. na lahat na ng struggle sa buhay na naranasan niya. Ang iniwan siya ng asawa niya, pinalayo siya sa Yeah. apartment, yung anak niya, sinusundo niya, natin niya, sinusundo niya, nag-struggle siya, etc. etc. Tapos sabi niya sa anak niya minsan, bago siya nagkaroon ng breakthrough sa kanyang economic life, sa kanyang economic condition. Naging millionaire yun eh. Pero sumadsa sa hirap. Ano? Sabi niya, son, someday, people will tell you, you can't do it. Don't believe them. And if ever your own father tells you someday that you can't do it, don't believe me. That's the lesson.